Good afternoon mga paps, this is Papalan, the light modifier. For today's video mga paps, magkakabit tayo ng Taishuts B3 sa Sniper 150 mga paps. Huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng itong mga videos ay updated ka. Alright. So ito yung Taishuts B3 mga paps. Ikakabit natin sa right switch at left switch mga lodi. Okay, so ito na yung left switch mga lodi paps. So mga paps, umpisa natin yung pag-wiring dito sa Taishuts B3. Dito na tayo sa right side, sa left side. Okay. So kasi napakahaba ito mga lodi pops. Kasi ano natin. So isa-isa natin yung color coding ito mga pops bago natin ikabit sa sniper. Kung ano yung function ng mga wire na to. So yung dalawang wire na to mga paps, yung red tsaka black, ayan. Para ito sa backlight ng Bumblebee. Okay? Backlight. Yung ilaw dito sa loob mga paps, may ilaw to eh. So ito, ikabit nyo sa accessories wire yung red. Ito naman sa negative ng Sniper 150. Accessories wire ng Yamaha is brown. Sa brown nyo ito ikabit mga paps. Okay? So, pagrektahan. So ngayon, ang gagawin kasi natin dito, bago umilaw yung backlight ito mga paps, idadaan natin yun sa park light. So, ayan. So, bago mag-on yung backlight itong ng Taishuts B3, mag-on lang siya pag naka-park light. Dito, sa gitna. Ayan. Dito. Dito lang siya mag-on dapat mga paps sa gitna. Ha? Ayan, dito. So, dito off. Backlight. Tapos dulo headlight. Okay? So dito muna tayo sa left switch mga paps. Left switch, ito nga yung wire ng ating backlight ng Taishuts B3. Okay. Tapos yung wire na ito mga paps sa right switch ng Taishuts B3, red tsaka black, para po ito sa backlight. Okay, yan backlight. Tapos ito namang yellow mga lodi pops, light green at dark green, para po ito sa headlight, high and low. Okay, so ito yung yellow is high beam, light green ito yung low beam, dark green supply po ito ng passing switch. Tapos dito naman tayo sa isa, itong socket na to mga paps. Ito yung animan. So ito mga lodi pops, dito tayo sa signal light muna. Itong tatlong wire na to para to sa signal light. Okay, ayan. Yung brown is left signal light. Yung brown na may lining na black, ito yung main supply ng signal light. Itong light green, ito yung right signal light. Tapos yung black at light blue, ito yung supply ng busina natin. Okay, blue na may lining na black, main supply ng high and low switch ito mga paps. Okay, so wiring natin mga lodi. So wiring na. So dito sa left switch mga paps, ito, dito tayo mag-focus sa yellow wire. Ayan. Pag binaklas nyo itong mga paps, itong left switch, pansinin nyo itong dalawang yellow wire. Galing switch mga paps, papunta rito.
may dalawang wire. Pero papunta dito sa dulo, nag-iisa na lang yung mga paps. So ang gawin nyo dyan, paghiwalayin nyo. Okay? So yung linya na to mga paps, itong iniwan ko, ito yung papuntang high beam. Okay? High beam yan mga paps. Tapos yung isang dilaw naman mga paps na tinanggal ko, mahalata yun mga paps na nakatap lang siya kasi nakahinang. Okay? So yung wire na to mga paps, ito yung output papuntang passing switch. Ito siya mga paps. Ito yung output niya. Ibig sabihin, itatap nyo to sa mini driving light. Ito. Pag napindot nyo to, mag-i-blink yung ilaw. So ang output ng mga Lodi Pops ito. So depende yan sa inyo yan kung ano yung ipapasabay nyo dito. Headlight ba? Mini driving light ba? Nasa inyo na yung mga Lodi Pops. Itong dilaw na hawak-hawak ko mga paps, ito yung supply papuntang high beam ng headlight. At dito rin nakatap yung isang dilaw na maiksi. Yun naman yung output ng passing switch. Tinanggal ko yung maiksing dilaw na wire mga paps. Ang gusto kasi ng customer ko mga paps, yung sasabay lang sa passing switch pag pinindot niya, yung auxiliary light. At kung sakaling headlight lang yung sasabay sa passing switch, hindi nyo na kailangan alisin yung maiksing dilaw na wire. At dahil auxiliary light lang yung sasabay sa passing switch, hindi na natin kailangan maglagay ng diode. Maglalagay lang kayo ng diode kapag sinama nyo yung headlight at auxiliary light sa passing switch. Order na ako ng 1750. Ito naman yung maiksing dilaw na wire. Dinugtungan ko lang ng kulay blue na wire para umabot yung ating wiring connection mga paps. Ayan. Ito yung ating dinugtong na wire. Ito na yung wiring connection ng Domino tie switch B3 left side mga paps papuntang stock harness ng Sniper 150. Yung brown wire ng tie switch B3 at brown wire ng Sniper 150 pagdugtungin yung mga paps. Para po yan sa left signal light. Black wire ng tie switch at black wire ng Sniper 150 pagdugtungin nyo. Main supply po yan ng busina. Light blue ng tie switch at pink wire ng Sniper 150 pagdugtungin nyo. Yan yung negative trigger ng busina. Brown na may lining na black ng tie switch at brown na may lining na white ng Sniper, pagsamahin nyo, yan yung main supply ng signal light. Light green ng tie switch at dark green ng Sniper 150, pagsamahin nyo, yan yung right signal light. Dito mga paps, ipapakita ko sa inyo yung hinang sa lahat ng bawat na wire mga paps. So lahat ng ating mga wiring connection sa lahat ng ating ginagawa na motor, lahat po yan mga Lodi Pops ay nakahinang para pang matagalan. At dito naman tayo pumunta mga Pops sa right switch ng tie switch. Itong wire na hawak-hawak ko mga Pops, ito yung push start ng tie switch. Dito naman tayo sa solid blue at red. Pagsamahan nyo yung mga Lodi Pops, yan yung supply ng backlight. Dadaan yan sa park light switch para gagana ang ating backlight. Positive trigger yan mga Lodi Pops. Itong black wire mga paps, ikabit nyo yan sa negative or chassis ng Sniper 150. Negative yan mga Lodi Pops sa ating backlight ng tie switch. Itong wire na hawak-hawak ko mga Lodi Pops, blue na may lining na black ng right switch at blue na may lining na black sa left switch. Pagsamahin nyo, yan yung main supply ng ating headlight. At pumunta naman tayo dito sa brown wire ng right switch. Itong brown wire mga paps, ikabit nyo sa accessories wire ng Yamaha. Kulay brown yan mga Lodi. Ibig sabihin, brown to brown. Yung brown na yun mga paps na accessories wire, may kikita nyo yan sa bandang headlight ng socket ng Sniper 150. Itong switch na to mga paps, ginawa ko yung kill switch ng Sniper 150. Ayan. So nakikita nyo yung mga paps, ginawa ko yung kill switch. Sa bandang susian mga paps, may dalawang wire dyan, red at black. Doon tayo mag-focus sa black mga paps. Doon sa black, hugutin nyo yan, paghiwalayin nyo. Tapos yung isang black wire, idugtong nyo sa isang dilaw na wire. Tapos yung isang black wire naman, nakadugtong, idugtong nyo rin sa isang dilaw na wire. Dito naman tayo sa isang switch sa right side ng tie switch. So nakikita nyo mga paps, yung tinuturo ko na yan, yung kulay ng wire po dyan, yung dalawang light blue.
Ang ginawa ko lang dyan mga Lodi Pops, nilagay ko lang sa dalawang wire pang trigger sa module ng passing. Ayan mga Pops, so ito yung module na sinasabi ko sa inyo mga Lodi Pops. Ayun. Itong wire na light blue mga Pops, ito yung dinugtong natin sa maiksi na dilaw na galing output ng passing switch. Kinabit ko yung mga Pops sa pin number 86 relay ng auxiliary light para sumabay sa passing. At ito na nga lahat mga Lodi Pops, yung ating wiring connection na nakahina ngayon, nakasilyado na lahat yan mga Lodi Pops. Ayan. Alright mga Lodi Pops, so ito na yung finished installation natin ng Domino tie switch V3. Ayan. Right, left mga Pops. Ayan. Tapos operate natin mga Lodi. Signal light, left, ayan. Right, right. Tapos ito yung on ng backlight mga Pops. Ayan, off natin. Okay, off, backlight on. Tapos yung dulo, headlight. Yun, dulo headlight. Ayan, headlight. Tapos high and low mga Pops. Ayan, high and low. Okay, tapos busina mga Lodi. So ito, ay, ayan. So tapos isa, loud horn. Okay, tapos ano pa ba? Passing. Ayan. Sa mga Lodi, passing natin. Right, hayaan daw ng headlight. Yung passing dito mga Pops sa tie switch, hindi nakasabay yung headlight. Auxiliary light lang. Okay. So yan po yung pag-install ng Domino tie switch V3 sa Sniper 150. Sundan nyo na mga Pops yung ating color coding ng tie switch V3 papuntang stock wiring ng Sniper 150 mga Pops. So this is pala mga Pops, the light modifier. Like, share, and subscribe mga Pops. Alright?